along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Times replay and I can see that I've cried some bitter tears, but I felt His arms around me as I face my greatest fears. I've had more gains than losses, and I've known more joy than hurt, as your grace rolled down upon me undeserved. For God's been. Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Muli po tayong magla-live para po sa ating Our Daily Words of Encouragement. And ang Panginoon po ang patuloy na magturo sa atin sa mga araw or mga ganitong oras na tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa gabing ito. Muli kami makapag-aaral ng salita. Muli niyo kami bigyan ng pangunawa. Kung meron po kayong matutunan at may apply sa aming pamilya. Kayo pong mag-bless sa lahat din po ng mga online viewers namin. Sana sila dakong naroroon. Panginoon. Tawad po sa kasalanang nagawa. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Dito po tayo sa Luke chapter 1 or 12 verse 1 to 3. In the meantime, the Bible says, when there were gathered together an innumerable multitude of people, insomuch that they trod one upon another, he began to say unto his disciples, first of all, beware ye of the leaven of the Pharisees, which is hypocrisy. For there is nothing covered that shall not be revealed, neither hid that shall not be known. Therefore, whatsoever ye have spoken in darkness shall be heard in the light, and that which ye have spoken in the ear is closets, shall be proclaimed upon the house. Okay? Pamagat po natin ay ito pong beware, sabi ng Bible sa verse 1 na, beware ye of the leaven of the Pharisees. So, yung beware po dyan ay prosekko sa Greek word. Pay attention to or be cautious about. Oo, pay attention to, be cautious about. Of course, yung leaven po dyan, leaven, ay ferment. Or sa Tagalog po ay pampaalsa. Oo, pampaalsa kumbaga sa yung tinapay ba? Yung nilalagyan ng yeast or pampaalsa. Oo, leaven. Okay? Kala mo ang laki-laking tinapay yan, pero pagka prines mo, maliit lang pala. Bakit? Meron pong leaven eh. It symbolize yung tinatawag na deceit, mga kapatid. At kaya nga sabi ng Panginoon, beware of the leaven of the Pharisees. Of course, yung Pharisees, pinag-aralan natin noon, na yun yung mga bihasa sa batas ni Moses, mga mga writers, mga teachers po ng araw. Okay? And which is hypocrisy, sabi ng Biblia. Ang hypocrisy po dyan ay deceit. Okay? So, as Jesus continued teaching, thousands gathered around him, yet instead of addressing the crowd first, he warned his disciples about the subtle but dangerous sin, hypocrisy. Leaven of the Pharisees, mga kapatid. Like yeast spreading through dough. Alam niyo yung yeast, diba? Yung dough, yung arena na may tubig, tapos nilagyan mo ng yeast or levadura, talagang aalsa po yan eh. So, ganyan ang leaven ng Pharisee, deceitful. Hypocrisy can quietly corrupt a person's heart and testimony. And Jesus also reminded them that nothing remains hidden forever. God will bring every secret into the light. So, una pong makikita natin dito, the corruption of hypocrisy.
Okay, beware of the leaven of the Pharisees, which is hypocrisy. Kumbaga yung pag sinabi mong hypocrisy ay deceit na eh. Kumbaga hindi siya yung sinasabi niya iba yung kanyang ginagawa. Yung ginagawa niya iba sa sinasabi niya. Hypocrisy, kumbaga nagpapanggap. Oho, nagpapanggap na maayos siya sa Panginoon, nagpapanggap na ligtas siya, nagpapanggap na ayos ang relasyon niya sa Diyos. Pero sa katunayan, sa loob-loob niya, hindi totoo yun sa kanya. Yun po yun. Alright, no, yung hypocrisy. So letter A, hypocrisy spreads gradually, mga kapatid. Just as leaven spreads through dough. Diba? So gradual po yan. Oho, lumalaki hanggang sa deceit. Kaya nga lahat ng kasalanan ay nag-uumpisa muna yan sa maliit bago lumaki. So akala natin okay lang yung paisa-isa, yung pala, isa lang na alak, isang bote lang, yun na, dumadami na. Isang stick lang ng sigarilyo, yun na, dumadami na. Hanggang sa nagiging addiction na. Diba? So, isang subukan lang isang beses. Hanggang sa nakasanayan niya na gawin yung kasalanan na yan. Kahit ano yan. Alright? So, yan po, gradual po ang corruption ng hypocrisy. And letter B, it focuses on outward appearance while neglecting inward holiness. Sa labas, ang mga Pariseo po ay gusto nilang palakpakan sila ng tao, nakikita sila ng tao sa harapan ng estado or stage, mga kapatid, para makita palakpakan. Alright? So, the good in outward appearance, sabi nga ng Bible, ay sa panlabas ang parang sepulcher, sabi niya, na ang puti-puti sa labas, sa loob ay punong-puno ng kalansay at karumihan. So they focus on outward appearance while neglecting inward holiness. Mahirap po yung pakitang tao, mga kapatid. By the way, hindi po natin kinakailangan magkunwari. Maging totoo ka lang sa sarili mo at ang Diyos ang babago sa iyo, di ba? Ang Diyos ang gagayad sa iyo. Ang Diyos ang magbabago, mag-aalis ng bisyo mo, mag-aalis ng kasalanan na ginagawa mo, mag-aalis ng mga karumihan sa atin. Oho. So, pakinggan lang natin ang Panginoon. Alright? At babaguhin niya yung ating inward holiness. Pero ang hipokrito na tao ay nagpapanggap yan. Maganda sa panlabas, nakabarong yan, naka-long sleeve yan, naka-ayos ang panlabas yan, pero sa loob niya, napakarumi. Oho. At masama ang ugali. Sa loob ng tahanan, sigisigawan niya asawa niya, talagang inaaway niya yung mga anak niya, at kung ano-ano, tamad yan. Di ba? So, yun po. Letter C, Jesus commands believers to beware, showing that even his disciples could be tempted by it. Kaya nga inuna niya yung kanyang mga disciple at hindi yung crowd. Di ba? Multitude, sabi kanina, napakarami. Pero hindi inuna niya kasi sabi niya, maraming Pariseo dito na nakapaligid sa atin, beware, mag-ingat kayo, sabi ng Panginoon. And letter D, God desires sincerity more than religious performance. Opo. So, kaysa nagpapakita lang na relihiyoso, di ba? Ang gusto ng Panginoon, yung sincerity. Yung totoo. Totoo ka sa ginagawa mo, nagpapakatotoo ka sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao. At mas okay pa yun talaga Kung nagkakamali tayo, wala namang perfecto. Mas maunawaan ka pa ng tao. Kung sasabihin mo, ako ay tao rin, makasalanan tulad ninyo. Di ba? Oho. So, letter E, examine your heart regularly. Seek to be genuine before God rather than impressive before people. Dapat tayo po ay totoo sa Panginoon. Mas maganda yan. Kaysa naman ini-impress lang natin sa tao na maayos tayo, mayaman tayo, matalino tayo, may pera tayo, pero sa loob naman ay corruption naman ng hypocrisy. Diba? Oho. So number 2, the certainty of revelation. Number 1, corruption of hypocrisy, certainty of revelation. The Bible says sa verse 2, for there is nothing covered that shall not be revealed, neither hid that shall not be known. So kumbaga sa colloquial na salita, walang sikreto na hindi nabubunyag. Sabi nga ng iba. Okay? Certain. Maaaring itinatago natin yan ngayon, pero darating ang araw, lalabas din ang katotohanan.
Lalo na pag niloloko mo ang asawa mo, nag-cheating ka, at may sikreto kang kasalanang ginagawa, di ba? Dahil sa kung ano-anong pinapanood ng tao. So, marireveal po yan eh. Alright? So, pagka may dinidate kang iba, may asawa ka na, marireveal po lahat yan. Walang truth reveals. Di ba? Oho. So, parang flood control, ma-expose yan, mga kapatid. Sa letter B, hidden sins will eventually be exposed. It's not in this life, then before God's judgment. Maaring hindi dito, alright? Hindi ka nakita ng tao, walang nakakita sa'yo, naitago mo dito, nag-corrupt ka sa gobyerno, nag-corrupt ka, di ba? Maaring nag-cheat ka sa asawa mo, maaring may niloko kang tao, maaring hindi ka nagbayad, maaring may ninakawang ka. Pero pwede mong ma-escape dito eh. Pero sa harapan ng Diyos, God will bring every work into judgment. Sabi ng Ecclesiastes chapter 12, 13 and 14. Diba? Whether it be secret thing, whether it be good or evil, sabi doon. Kaya may expose po yan. Pwedeng dito sa earth, pero balang araw sa langit. Bakit? Ang Diyos po, kitang-kita niya po naman ang nangyayari sa atin. Kaya nga pinakamaganda, huwag tayong magkunwari, hypocrisy, kundi maging totoo lang po tayo at nagkasala ka man, Panginoon, patawarin mo ako, baguhin niyo po ako, tulungan niyo po akong mag-grow, tulungan niyo po akong maayos ang aking buhay. Patawarin niyo ako. Sabi naman ng Panginoon, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Patatawarin naman po tayo. Pagpapalain ka pa ng Panginoon. Diba? Maging totoo. Truthful, mga kapatid. In letter C, faithfulness done in secret will also be rewarded openly. So, yung bang nagiging magandang ginagawa mo, hindi man alam ng mga tao yan. Alright? Pero ang Diyos po, magre-reward sa'yo openly. Nakita naman ng Diyos yung ginagawa natin eh. Hebrews 6:10, God is not unrighteous to forget your labor of love. Kaya lahat ng ginagawa po natin sa Panginoon at wala mang nakaka-recognize yan, walang nakakakita, hindi ka natatapik, hindi ka nako-congratulate, hindi ka nakakamayan, sikreto lang yung ginagawa mo sa paglilinis, pagwawalis, pagbubunot, or paglilinis ng CR, pagkukuk, malengke, or ano man yung ministry, nagsasalwining ka mag-isa mo, nag-i-area ka, nagbabible study ka mag-isa, walang nakakakita. Hindi ka nare-recognize, pero God is not unrighteous to forget your labor of love. Sabi ng Hebrews 6:10, diba? So, faithfulness done in secret will also be rewarded openly. Hindi mo naman kailang ipakita lahat sa tao. By the way po, pag may ginawa ka sa gawain ng Panginoon, kahit walang mag-recognize, hindi ka na-recognize, ang Diyos na-recognize ka. Ang Diyos ang magpapala sa ginawa mong kabutihan. Yung pagbutihan ginawa mo sa ministry, yung pagbibigay mo sa ministry, ang Diyos po ang magre-reward. So, hindi ka na-recognize, hayaan mo na. Basta importante, ginawa mo para sa Panginoon, ang Diyos magbibless sa'yo. Doble. Diba? Given it shall be given unto you. And hindi kailangan katulad ng Pharisee, pupunta sa altar para makita ng tao, maayos ang kasuotan, papalakpakan, at gustong-gusto po nila yon. Pero paglabas niyan, wala. Alak ang hawak niyan. Sigarilyo ang hawak niyan. Kung ano-anong pinapanood niya. Di ba? Kalokohan. So, okay lang po pag hindi na-recognize. Basta tama. Ang ginagawa natin, God recognize it, God reward it. Letter D, living transparently before God removes that fear of exposure. Letter E, live today as though every word and action were already known before God because they are. So, according to the Word of God, yun po dapat ang ikakabuhay natin, action natin sa harapan ng Panginoon, upang matuwa siya sa atin. Panguli po, the consequences of our words. Verse 3, therefore, whatsoever ye have spoken in darkness shall be heard in the light. Whatsoever ye have spoken in darkness shall be heard in the light. Words spoken, letter A, privately, are never truly hidden from God. Diba? Letter B, every conversation reflects the condition of the heart. May consequence po.
lahat ng mga sinasabi po natin. Alright? Kung ano ang nasa puso mo, yun ang lalabas sa bibig. Letter C, the gospel proclaimed faithfully will also be openly declared despite opposition. Okay? Oho. Letter D, our speech should honor Christ whether in public or in private. Kahit walang nakakita sa'yo, your words must honor Christ. Bakit? Kasi may consequence pagka hindi na honor ang Panginoon. At pagka gumawa tayo ng bad action, tunay nga, na-recognize ka ng tao, pinalakpakan ka ng tao, nagustuhan ka ng tao, pero iba naman yung action mo sa sinabi mo, nakita ng Panginoon yun. Oho, may consequence. Letter E, speak with integrity in every setting, remembering that God hears every conversation. So, speak with grace, mga kapatid, with integrity. Sa ating pong principles of the day, speak carefully and live honestly. Okay? Number 2, avoid hypocrisy. It leads to misery. Yung nadidistress, yung misery, yung nadidistress ka, kumbaga, nadidiscourage ka, kumbaga. Kaya nga avoid hypocrisy. Kasi yan po ang magdadala sa atin sa misery. Okay, last pay. Dakilang mga salamat po sa aming natutunan ngayon. Bless you po lahat na nakinig sa live or replay. At naway ma-bless po sila. Natunay nga, maging totoo lang po kami sa inyong harapan because you understand our situation and you can forgive all our sins and even you can give us another chance. Thank you. In Jesus' name I pray. Amen. Yan po ang ating Bible, our daily words of encouragement for tonight. God bless you all. I love you all. Magandang gabi po sa bawat sa atin lahat. Magandang gabi, Mark Anthony Silak dyan sa Batak, Ilocos Norte. Yan din nanonood dyan sa Bulacan, Pampanga, Mangaldan, Abra, Pandakan, Manila, dyan sa Batak, dito sa Canton, of course, and sa South Korea, Singapore, Hong Kong, ganun din po sa Texas. Ang Diyos pong magpala sa inyo, mga nag-re-replay po dyan. Magandang gabi po sa inyo.